Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for September 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Aquarius. What's coming to you ngayong September 2024? What's coming to Aquarius? September 2024. Series Nurture. Ayan. Nurture is to take care of your needs or yung family's needs mo. So, maaring meron kang aalagaan na asikasuhin ngayong September. Maaring sarili mo or someone who needs your support, who needs your love, your tender, loving care. You also have tension, Queen Conks. Meron ditong parang nagpapatigasan ng pride. Nagpapataasan ng pride. Oo. So, pwedeng you will find yourself in a conflict with someone na pwedeng meron siyang gustong patunayan sa'yo at ikaw meron ka rin gustong patunayan sa kanya na pwedeng mag-result sa misunderstanding. Okay? So, iwas na lang sa mga ganyan. Pag alam mo na parang itong taong to hindi magpapatalo, wag mo na lang pansinin, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang manalo sa paningin niya. At ikaw ay mag-focus sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Oo. Kasi minsan yung mga ganong tao na gusto nilang nila na malaman na sila yung nanalo. Pero ang totoo, hindi mo na lang sila pinatulan because you choose your battles, no? Pag parang masasayang lang yung oras mo sa kanya, wag mo na lang pansinin, wag mo nang patulan. You also have energy ng Taurus, which is to cultivate. This is also taking care of yourself, no? So, I think this time, ngayong September, mas may oras at panahon ka para sa sarili mo, alagaan yung sarili mo, alagaan rin yung ibang tao na mahal mo. And also, alam mo yun, mas maging stable, especially in your finances, in your resources, na kung ano yung needs mo, needs ng family mo, you will be able to provide para sa kanila. Mas magiging practical ka rin sa mga decision mo, especially in terms of your finances, na kung hindi mo naman kailangan, bakit kailangan mong bilhin? Bakit mo pagkakagastusan? Diba? So, mas maingat ka ngayon sa pag-handle ng iyong finances. So, let's see your overall energy for September. Six of Swords. Oh, ito na nga yung pag-iwas sa conflict. Kasi para sa'yo, it's a waste of time. No? This is going to a calmer water. No? So, kumbaga mas mas gusto mo ng peace of mind, kaayusan, katahimikan. Hindi mo hayaan ang sarili mo na mapunta sa isang situation na parang masistress ka lang, mag-overanalyze ka lang. Kapag nakikita mo na it's a stressful situation, you will, kung magagagawa ka ng paraan para makaalis sa sitwasyon na yun right away. Some of you are also going to move on, move forward from a difficult situation in your past. Okay? Your challenge is the Four of Cups. May mga pagkakataon na you tend to question yourself na bakit parang may kulang pa rin. Na kahit na nag-e-effort ka, you're doing something for yourself, for your family, pero may kulang pa rin. So, it's time for you na to appreciate kung ano yung blessings na meron ka. Kasi doon mo marirealize na ang dami palang dahilan para ipagpasalamat mo, no? Oo, kasi let's say for example, meron ka nakita na kaibigan, kamag-anak mo, nakabili sila ng isang magandang sasakyan, yun yung pangarap mo. Yun yung parang gusto mong makuha. Pero, may pagkakataon naman na makuha mo yun, kaya lang pwedeng hindi pa sa ngayon,
pwedeng nag-loan ka sa bangko pero hindi ka na-approve. So, parang malungkot ka, 'di ba? Na bakit gano'n? Hindi nagwo-work out for you yung plans mo. However, meron ka naman talagang sasakyan na iba, hindi lang siya mas moderno doon sa gusto mo. Pero naihahatid ka naman 'yan ng safe sa lugar na gusto mong puntahan. Kumbaga, malaking tulong pa rin sa'yo. Na siyempre, minsan naisip natin, ay, wala ako noon, sayang, nakakalungkot. Pero kung ano yung meron ka, doon mo appreciate na, uy, teka, meron akong blessing sa buhay ko. So, I have to be grateful for that. Mm-mm. Kasi the more na nagiging grateful tayo sa mga bagay na meron tayo, the more na tayo ay i-bless. So, for some of you, yun yung challenge nyo na mag-focus doon sa bagay na meron kayo, doon sa blessing ninyo, and you will feel good, you will feel better. Tapos mas makaka-attract ka ng blessings. Your opportunity is the Nine of Swords. As an opportunity, pwedeng marami ka ngayong may isip. May isip na paraan, solusyon. Kaya lang minsan you tend to overthink. Okay? So, yun yung kailangan mong iwasan, overthinking. And then as an opportunity, pwede ring meron kang magagawa na solusyon para maayos mo yung iyong sleeping habits. Kasi pwedeng lagi kang puyat, lagi kang busy kahit gabi na, no? Or lagi kang maraming iniisip kahit hindi mo naman dapat isipin, 'di ba? So, you may be finding a solution para mas makapag-relax yung isip mo, mas maging kalmado ka. Your blessing is the Three of Pentacles. So, ang ganda nito as a blessing because this is expansion, this is improvement, progress sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, sa finances mo. So, merong paglago, may pag-unlad. Lalo na't magiging open ka sa pakikipagtulungan sa ibang tao kasi maaring merong collaboration opportunity sa'yo. This can also mean a contract na papasukin mo, business partnership, or merong offer for a new source of income. Let's see your money, career, finances, energies. Oh, Four of Pentacles, financial stability. Yung iba sa inyo, meron na kayo ngayong disiplina para magkapag-ipon. Because Four of Pentacles is saving money, yung hindi laging palabas yung pera. Mas, ang focus mo ngayon is puro pasok ang pera. Puro pasok ang pera. Oo. Wow, you have the Chariot. Oh, Chariot is about success. Oo. Maaring, wow, okay. Talking about sasakyan, pwedeng, in-example ko siya sa inyo kanina. Pero you also see here an opportunity for you to get a car. Oo. The Chariot kasi is like a vehicle, no, sasakyan. Na pwedeng, for some reasons, makakakuha ka ng sasakyan. This can be cash, second hand, or loan, 'di ba? Ano man yung pamamaraan na yan, but some of you, kung may mga plans kayo of getting a new car or second-hand car, vehicle, ngayong September, may possibility yan. And you also have the Ten of Pentacles, maraming blessings for you in terms of career, finances, Aquarius. Kaya, kung magdudwell kayo dun sa mga bagay na wala kayo, mararamdaman niyo talaga na may kakulangan. Pero kung mas magpo-focus kayo dun sa kung ano yung mga blessings na meron kayo, you will feel blessed. You will feel very lucky. Let's see your love life. Okay. You have the High Priestess, the Devil, Wheel of Fortune. So, some of you, maaring nasa isang relationship na alam mo yung tinatago. Pwede kasing itong relationship na to is forbidden love. Okay? But I see someone walking away from that. Parang umiiwas ka dyan.
Lalo na kung alam mo na walang future or walang patutunguhan ang relationship na yan. So, if you're single at merong person na parang feeling mo, meron tong iba pang connection with others, iwasan mo na para hindi ka malagay sa alanganin. Oh, 'di ba may old car dito. So, ibig sabihin, pwedeng meron kang papalitan na old car. Knowledge, merong learning for some of you. Ito talagang tension nandiyan, no? So, pwedeng meron talagang tension with someone. Iwasan nyo na lang muna na, pumatol sa mga gulo or drama sa buhay. Kasi, hindi siya worth it. Flower, be honest with yourself. Ayan. Pagiging totoo sa iyong sarili. Ano talaga yung gusto mo? Ano yung ayaw mo? And, be more authentic. Kasi kung ipa-follow mo talaga yung sarili mo, yung gusto mo, then you will get what you really deserve. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.